Hindi po nakukuha ang gulo ng buhay sa pagkapananampalataya mo o kaya sa iyong pagkawalan ng pananampalataya. Meron nga po hindi naniniwala sa Diyos pero maayos ang buhay eh. Kasi hindi po yun ang pamantayan, kapatid, ng paggulo o pag-ayos ng buhay. Pati Kristiyano, kapatid, ang buhay ng Kristiyano, kung sasabihin mo lang, magulo po. Kasi ang buhay ng Kristiyano, ginugulo lagi. Ginugulo ng mga demonyo. Basahin natin ang 2 Timoteo 3:12. Oo, at lahat na ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay mangagbabata ng pag-uusig. Ayon, ang mga gustong mabuhay na may kabanalan kay Kristo, pag-uusigin yan, magbabata ng pag-uusig. Kaya nga ang mga apostol, ang naging buhay nila masalimuot. Marami silang binaka sa buhay. Pakinggan nyo sa ilang talata ng Korinto, sa 2 Korinto, 6:4. Datapwat sa lahat ng mga bagay ay ipinagkakapuri namin ang aming sarili, gaya ng mga ministro ng Diyos, sa maraming pagtitiis, sa mga kapighatian, sa mga pangangailangan, sa mga paghihinagpis, sa mga latay, sa mga pagkabilanggo, sa mga kaguluhan, sa mga gawa, sa mga pagpupuyat, sa mga pag-aayuno. Nakita nyo, nabuhay sila sa mga kaguluhan, sa mga pag-uusig, sa mga latay, sa pagkabilanggo. Pero, ang Kristiyano, kahit ginugulo, meron siyang kapayapaan sa puso. Kahit guluhin ang pamilya mo ng demonyo, kahit guluhin tayo ng guluhin, ang mahalaga, meron tayong kapayapaan sa puso. Sa isang talata ng Roma, Kapitulo 5, versikulo 1, ganito nakasulat. Nga na mga inaaring ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Yamang inaaring ganap sa pananampalataya. Kung may pananampalataya tayo, meron tayong kapayapaan sa Diyos. Sa Diyos meron tayong kapayapaan, meron tayong peace. Kahit naguluhin tayo ng tao, usigin tayo, murahin tayo, kahit na tayo idemanda, kahit ano pa gawin nila. Ang mahalaga, pag may pananampalataya ka, meron kang kapayapaan sa Diyos.